Wash. Pinakakasuhan na ng murder ng Department of Justice ang pulis na umano'y gunman ng race car driver na si Enzo Pastor. Ito'y kahit pa binawi niya ang unang salaysay na siya ang nautusang gawin ang krimen. Umaaksyon si Fritzy Cabial. Pinilit at fall guy lang. Yan ang sinabi ni PO2 Edgar Angel nang bawiin niya ang unang salaysay na inupahan siya ng negosyanteng si Sandy De Guzman para patayin ang racing champ na si Enzo Pastor. Si De Guzman ang sinasabing karelasyon ng misis ni Pastor na si Dalia. Pero hindi bumenta sa Department of Justice ang pagpapalit ng salaysay ni Angel. Sa resolusyon ni DOJ Assistant State Prosecutor Susan Villanueva, pinakakasuhan na nito ng murder si PO2 Angel. Yung recantation, hindi basta-basta yan tinatanggap. It's actually looked upon with disfavor unless klarado yung circumstances. Nakasaad sa resolusyon na imposible ang sinasabi ni Angel na pinilit at tinakot siya ng mga pulis na pirmahan ang extrajudicial statements. Pinirmahan naman daw niya ito sa harap ng isang abogado sa opisina ng Integrated Bar of the Philippines. Ilang beses din daw pinagtibay ni Angel ang kanyang salaysay sa mga interviews sa media. Paglilinaw pa ng DOJ sa Philippine jurisprudence, recantations do not necessarily cancel an earlier declaration. Lumakas din ang kaso laban kay Angel dahil itinuro siya ni Paulo Salazar na kasama ni Enzo nang mangyari ang pamamaril noong June 12. Giit pa ng DOJ, pinagplanuhan ang krimen base na rin sa phone logs ni na Angel, De Guzman at Dalia. Patunay din daw na desidido si Angel na itumba si Enzo nang tanggapin nito ang 50,000 pesos na bayad, motorsiklo at baril mula kay De Guzman, 4 na buwan bago ang krimen. Maging ang pamilya Pastor, kumbinsidong si Angel ang gunman. Ako mismo kausap ko siya. He knows every points kung saan may exit, saan pumapasok, kailan siya nakatawag. Umaaksyon, Fritzy Cabial, News 5. Sa sports, kinilala ng Kamara ang Gilas Pilipinas matapos ang FIBA World Cup. Dito nanindigan ng Samahang Basketball ng Pilipinas na tuloy ang paglalaro ni Marcus Dautit sa Asian Games sa kabila ng umano'y protesta ng ibang bansa. Nasa gitna ng aksyon si Lynn Olivario. Mainit ang pagsalubong sa Gilas Pilipinas ng mga nasa Kamara kanina. Bumisita rito ang Gilas para bigyang parangal dahil sa kanilang performance sa FIBA World Cup. With a little prayer, you could have beaten any of those teams that beat you. Also, the differences were so small that you could ascribe this really na masanay lang sila. It's an absolute honor to be recognized by the Congress and just the welcome that we've received since we've come home. Kinilala rin si Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan dahil sa Gilas program. Chot has gotten the brunt of my emotions. Usually, I would text him early morning at 4 a.m. My message to him was that we cannot have moral victories in Spain. We got to have real victories that the Filipino can. The Filipino player can compete if we want to do, no matter the size. No? In another context, with apologies to the ladies in the audience, it's not the size that matters, it is performance. Is that correct? Pero umalma siya sa usap-usapang ipoprotesta ng ibang bansa ang pagpasok ni Marcus Dautit sa Gilas lineup. Pwede lang daw kasing palitan ng player kapag injured. Giit ni MVP, may permiso sila ng Olympic Council of Asia. Dautit is playing, let's take that position. No? There's no place for politics in sports. That's always been my position. As far as I'm concerned, we have a 12-man roster and Marcus Dautit is in it. Umaasa naman si Jimmy Alapag na magiging matamis ang kanyang huling sabak sa international tournament. It's one last opportunity to represent our country and at the same time go to battle with my brothers one more time. You know, that's the one and only goal, to bring back a medal and hopefully it's a gold one. Umaaksyon, Lynn Olivario, News 5. Aksyon politika mga kapatid, present si Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan sa pagkilalang ibinigay ng Kamara sa kanila sa Gilas Pilipinas. Pero muling naungkat ang posibilidad ng pagsabak niya sa politika. Narito po ang report.
Courtesy call at pagtanggap ng parangal kasama ang Gilas Pilipinas ang ipinunta ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan sa Kamara. Pero hindi na iwasang pag-usapan ng tungkol sa politika. Unang natanong kay MVP ang tungkol sa posibleng pag-amyenda sa konstitusyon para mapalawig ang termino ni Pinoy. The reform agenda of President Aquino deserves to be continued beyond 2016, and the governance principles that he has adopted, the good points about his government should be continued. I agree. 99.9 million other Filipinos. I don't know. Hindi naman sinabi ni MVP kung suportado niya si Pinoy kung muli itong tatakbo bilang Pangulo. Pero suportado raw niya ang Chacha basta ang economic provisions lamang ang gagawin. Git naman ni House Speaker Sonny Belmonte, mukhang hindi naman tatakbo si Pinoy. Anybody would like to be in politics if they can be good in hindi siya cut for that sa tingin niyo, sir? Hindi, sa tingin ko wala siya interest. Muli ring natanong si MVP sa balitang napipisil siya ni Vice President Jejo Marbinay na maging katandem niya sa 2016 elections. Basketball ba yun? I don't think it necessarily translates. I think running a country is quite different from running businesses, no? So I think for one to make that leap of faith, so to speak, is something that's quite different. Nakapag-usap na raw silang dalawa ni Binay at sabi niya rito, I am only good in sports. Samantala sa ibang balita, naalala niyo ba yung kwento namin kagabi tungkol sa opisyal sa Ukraine na itinapon sa basurahan ng mga relihista? Muntik yang mangyari kay Budget Secretary Butch Abad. Kagabi po nangyari yan. Nasa UPD naman noon ang kalihim dahil naging speaker siya sa isang event doon. Inabangan siya ng mga galit na militante at estudyante sa labas ng gusali. Paglabas ni Abad, kinuyog siya ng mga estudyante habang sinisigawan ng magnanakaw. Inireklamo nila kung ano'y anomalya sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Hindi naman daw nasaktan ng kalihim pero nagulat daw siya sa ginawa sa kanya ng mga estudyante. They were becoming violent and until they started throwing the placards at me, throwing objects. In fact, one of them grabbed at my collar. I realized that they meant harm. I've been through worse incidents where, threat of physical harm, but never in an academic setting and never from students. I went to UP in a spirit of dialogue. Susunod, Derek Ramsey, nakaharap na ang anak pero ang bata may sama raw ng loob. At mga paboritong storya sa Wattpad mapapanood na sa TV5. Tutok lang, magbabalik pa ang Aksyon Tonight.